Hi, good morning you guys. Today I have another reaction video and this is it. Sabi niya, I just wanted validation. Pagod na ang nanay na ito magpaka-nanay sa anak at asawa. Batugan. Since birth ng anak namin walang ambag sa buhay namin kundi gatas lang ng anak niya. Even bills wala. A caring and a career mom here. I feel you, ma'am. Yan talagang hindi ko kaya sa buhay ko. Diyos ko, hindi ko kaya yan. Nadiscover ko sa sarili ko na hindi ko kaya ganyang sitwasyon or ganyang setup. Kasi, sabi ko sa iyo, ang hirap. Hindi kakayanin ng anxiety mo. Hindi kakayanin ng sarili mo. Kasi araw-araw, iisipin mo yun eh. Araw-araw po siya. Bakit ka pa nag-asawa kung ganun din lang? Ganyan din yung nangyari sa akin noon. As in, wala ding ambag, ni gatas, ni diaper, ni Diyos ko, wala talaga as in. Sabi ko nga, putya, parang pumasok sa impyerno eh, ganun. So yun. Mahirap, kaya ang ginawa ko talaga, nagtrabaho ako, nagsumikap ako, tapos sabi ko sa sarili ko, bakit ba ako nagpapakahirap sa buhay ko? Kung ganito rin lang ang magiging buhay ko, para saan? Para sa wala? Might as well kami na lang dalawa, ng anak ko. Alam mo madali kapag pinili mo na kayo na lang dalawa kasi hindi ka magkakaroon ng peace of mind kapag ganyan ang asawa mo or kapag ganyan ang kasama mo sa buhay. Mahirap dalhin yan, mahirap kasama sa buhay. Usually, dapat katuwang mo yan sa buhay eh. Hindi yung isa pa siyang magpapahirap sa'yo, isa pa siyang magdadala ng hirap sa'yo, magdudulot ng hirap sa'yo. Diyos ko. Like, diba sabi nga no iba, kaya ako mag-aasawa para medyo kahit paano gumaan ang buhay mo. Pero actually, hindi ako naniniwala dyan. Kaya bago ka mag-asawa talaga, Diyos ko, aalamin mo muna yung papasukin mo, okay? Hindi yung basta ka na ng gogora. Basta ka na ng go. Go ng go. Unang-una sa lahat, ganito ha. Bago ka pumasok sa isang relasyon, sa isang pag-aasawa, sa buhay may relasyon, titiyakin mo muna, parang mag-iimbestiga ka muna, kung ano yung magiging buhay mo, yan ang natutunan ko sa buhay. Titingnan mo muna yung sitwasyon yung sa lalaki, kung yan ba ay kaya ka talagang buhayin, kaya kang dalhin. Huwag ka maniniwala sa may nagsasabi sa iyo na, ganyan, kaya kang buhayin yan, ganda ng buhay niyan, sus. Huwag ka maniwala dun, kasi minsan hindi naman nila alam ang totoong sitwasyon. Kasi mga barkada sila, yung barkada magsasabi na, maganda daw yung buhay niyan kasi daw may ipon na daw, ganyan, char. Kung ano-ano pa. Huwag ka maniniwala doon dahil malamang sila lang yung inililibre, kaya akala nila mapera na yung lalaki, yung pala pakitang tao lang, pakiyabang lang, parang ganun. Pero hindi pala. Make sure ikaw sa babae, hindi naman tayo magiging mukhang pera, okay? Magiging practical lamang tayo dahil pipiliin natin yung taong makakasama natin sa buhay natin. Okay? Make sure natin, lalo na kung panghabang buhay mo yan, okay? Dahil kung hindi, magiging habang buhay mo rin pagdurusa yan. So, sisiguraduhin mo na si lalaki may kakayanan pala talaga na buhayin ka. Makikita mo na yan sa simula pa lang ng pagde-date ninyo. Kaya nga mahalaga makapag-date ka muna sa lalaki. So, ako hindi ko nakita yun ng time na yun. Makikipag-date ka po siya, pati Jollibee, ikaw magbabayad. Jollibee na nga lang dadalhin sa'yo, hindi ka pa mailibre. So, yun. So, kahit yun, tingnan mo din muna. Tapos, tingnan mo yung, halimbawa, sumama ka sa bahay nila, tingnan mo yung bahay nila. Tingnan mo yung sitwasyon nila, kung yung bang, makikita mo naman sa bahay nila yan eh. Kung bahay nila ay malinis, maganda, maayos, kahit mahirap pero maayos tingnan at saka, malinis nga, sabi ko nga sa inyo, doon mo masasabi kung ang tao ay marunong sa buhay. Okay? Pag ang tao marunong sa buhay, makikita mong malinis yan sa bahay. Malinis, may kaayusan. Pero kung ang dugyot-dugyot, mahirap na nga, wala pang mga kagamitan sa bahay, ang dugyot pa. So, isa lang sign yan. Okay? So, tingnan mo muna yung bahay nila. Kung sumama ka sa kanila, tingnan mo yung sitwasyon. And then, pag nakita mo na yung bahay nila, hindi naman sa magja-judge ka. Pero tatanungin mo yung sarili mo, yun ba ang buhay na gusto mo? Paano kung doon ka itira? Tatanungin mo yan sa sarili mo kung yun ba yung, halimbawa ay doon ka ba dadalhin? Doon ka ba ititira? Gusto mo ba ng ganung buhay? Tapos wala ding banyo, punta ka sa bahay nila. Tapos galing, ito pa ha, isa pang sign. Galing ka na nga sa hirap ng buhay, tapos yung papasukin mo pala ay mahirap ng buhay. Another level ng kahirapan.
2.0, ganyan. So, yun. Pagpunta mo doon, wala stick, may banyo, pero walang pinto, wala ding bubong. So, parang kinover lang yung katawan mo. Paano kung may umakyat dun sa puno at may ginagawa pala dun sa puno, ano pala sila, di nasilipan ka na. Yun. So, ganon. Kaya talagang mahalaga ay kakilalanin mo yung lalaki. And, ito meron pa nagsasabi na hindi daw magandang mag-live-in. Actually, napakaganda nga ng pag-live-in eh. Kasi, makikita mo yung, parang, ang tawag dito, siyempre magsasama kayo sa isang bahay eh. Makikita mo yung mga ayaw at gusto mo sa isang tao. At tapos, madidiscover mo rin o masasagot mo rin sa sarili mo kung gusto mo pa rin ba siyang makasama sa buong buhay mo pag ganun pa rin yung nakikita mo na nakakasuka na yung mga nakikita mo, 'di ba? So, hindi. Meron kang chance na tumakbo or kumawala sa ganung sitwasyon pag ganun. Hindi ako nag-ganon nung time na yun. Hindi ko ginawa nung time na yun kasi nga, wala akong alam sa mga ganyan. Pero kagandahan sa akin, ako yung tao na madaling matuto. Madali kong nakikita kung ano yung nasa harapan ko at madali ko ding nakikita yung magiging future ko, kumbaga. Yun ang ano sa akin talaga, yun ang advantages sa akin. Tapos kapag may mga problema dumarating sa akin, madali ko nasusolusyonan, madali ko naiisip kung paano ko masusolusyonan yung problema ko. So yun na nga, nakita ko yun. Sabi ko, ito pala yung magiging buhay ko ni. Doon pa lang ako nagkaroon ng realization sa buhay na ganito ang magiging buhay ko at hindi ito magbabago. Yun, parang ako na yung nag-judge sa sarili ko na ganito yung magiging buhay ko sa pagdating in the next 10 or 20 years. So tama ako, ganun nga. Ay naku. And isa pang sign tingnan mo din kung ito ay kaya niyang sustentuhan kahit ang sarili niyang buhay, okay? Pero kapag nakita mo na hindi pala at takbo pa rin sa magulang niya, Diyos ko, isa ng sign yun. Hindi dapat ganun. Kapag adult ka na, hindi dapat laging takbo ka sa magulang mo. Dapat matuto kang tumayo ng sayo at matuto kang solusyonan yung mga problema mo. Lalo na sa kapirahan. So, isa ng sign yun. Tapos, tingnan mo rin kung kaya kanyang tustusan, kung ano siya pag magkasama kayo, kung ito ba'y madamot, kung ito ba'y kuripot. May kuripot naman in the sense na mayroong point, kumbaga. In the sense na yun pala ay para sa future talaga. So, naiintindihan mo yun. Pero kung kuripot in a way na dahil ayoko niyang binigyan, madamot talaga sa iyo. Pero pagdating sa nanay niya, binibigyan niya yung nanay niya. So, yung nanay na lang dapat ang inasawa niya, ganun. Kaya, yun. Madali ko natuklan sa sarili ko yun. At madali kong nasolusyonan yung buhay ko. Nasolusyonan kung paano ko itataguyod yung buhay ko. Na hindi ko pala kailangan ng lalaki sa buhay. Hindi ko kailangan ng lalaki magbibigay sa akin ng kalbaryo sa buhay ko. Ng stress sa buhay ko, ganun. Ay, grabe. Sobra. So, yun. Kaya ikaw, dapat talaga, bago ka pumasok sa isang relasyon at alam mong gusto mong mag-asawa, kailalanin mo munang mabuti bago ka pumasok dyan. Kasi, mahirap, lalo na kapag nagkaanak na kayo, yung ibang mga babae, hindi makalabas sa relasyon na ganyan. Lalo na pag nagkaroon na sila ng anak. Kaya hindi. Kahit may anak kami, ay tako, talagang lalabas ako pag ganyan na pangit ng sitwasyon, ginawa mo na lahat ng paraan para lang mapaganda yung sitwasyon, pero putya, ang pangit pa rin. Ay naku, talagang goodbye to you. Yun. Ganun gagawin ko, hindi ako magtitiis sa'yo, hindi ko sasayangan ng 20 years sa iyo. Yun. Or hindi ko sasayangin sa iyo yung buhay ko. Dahil ang daming pwedeng mangyari sa buhay ko, tapos ilalaan ko lang sa iyo. Ay Diyos ko, nasayang yung kinabukasan ko sa iyo. So yun, mag-aral, magmasid, pag-aralan, tingnan nyo yung mga red flags, tingnan niyo yung mga nakikita nyo sa kanya, gumawa kayo ng tanong sa sagot sa sarili ninyo, kung yun ba ang buhay na gusto nyo, kung ganung lalaki ba ang gusto ninyo makasama, hanggang sa pagdating ng panahon. At sabi ko sa inyo, pag ginawa nyo yan, makikita nyo yung sagot. Alright? So, yeah. Hanggang dito na lang kasi ako ay maghanda na papasok ng trabaho, 6:24 na. Alright? Maagang gising ko ngayon. Gumising ako ng 5:30 ba ako gumising? 5:30 ako nagising.
Yun, at mag-makeup ako. 7:45 pa naman ang pasok ko. Pero gusto ko lagi akong may allowance na time, extra time, para nga makapaghanda ako, para hindi ako nagmamadali. So yun, sana may natutunan tayo or natutunan kayo sa aking mga pangaral. Ladies, maging matalino. Kaya nga tayo binigyan ng utak para gamitin natin yun, okay? Huwag natin gamitin ng basta puso lang, okay? Dahil kailangan balance yan. Puso at ito ang gagamitin, okay? Para hindi kayo anong tawag dito? Mahirapan sa buhay nyo. Kaya tayo binigyan ng utak is for reasoning yan, okay? Gagamitin yan in a sense of para makapag-desisyon kayo sa buhay ninyo, para makita kung ano yung mga tama at mali. Okay, so hanggang dito na lang. Bye!